So ayun, what's up mga boss? Magandang araw po sa inyong lahat. Nandito na po tayong muli at nagbabalik. Yan, welcome po tayong lahat sa isa na namang episode. At welcome back po tayong lahat dito sa ating munting YouTube channel. So ayun, isang mapagpalang araw pong muli sa inyo lahat. At shoutout po dun sa mga subscriber natin na mga taga Visayas and Mindanao. So sila po yung may request ng video na to para makagawa tayo ng vlog. At siyempre kung ikaw ay aksidente mong naklik ang video na to, so maraming salamat sa panonood mo. Yan, at siyempre iniimbitahan ko na rin po ang lahat na bago lang mapapadpad dito sa munting YouTube channel na to ay mag-share, mag-like po kayo at mag-share, and then huwag niyo pong kalilimutan na mag-subscribe. At para maging masaya, siyempre i-click niyo na rin yung ating notification bell. Nasa ganun maging masaya po tayong lahat. Okay? So bago natin na umpisahan yan mga boss, paalala lang po. So itong isi-share natin ay base lang po doon sa ating sariling opinion at obserbasyon at higit sa lahat yung ating experience doon sa ating pagbibreed at pag-aalaga ng mga manok. So maaari pong ito inyong paniwalaan, maaari din pong hindi. So wala namang masama at wala rin pong mawawala kung ito ay inyong susundin. So sa atin lang ay para lang masagot yung nagtatanong sa atin, and then makapag-share tayo ng konting idea dun sa mga bago lang nag-aalaga, most especially dun sa mga nagbi-breed na nangangapa nung kung paano yung kanilang gagawin. Okay, so umpisahan na natin mga boss. Let's go. So paano ba natin na malalaman na ang mga manok natin ay maganda ang kanilang similya or pangit ang kanilang similya? So paano ba natin malalaman yan or madedetermina pagdating sa ating pagbibreed? So ganito lang po yan mga boss. Medyo konting paliwanag lang para dun sa ating video na to. So kapag po ang inyong manok or yung inahin, yung mga breeding nyo, kapag po ang inyong inahin, so malalaman nyo kapag po yan ay pangit na ang kanilang similya or dapat pa po ba natin silang i-breed. So malalaman natin yan kapag po ang kanilang balahibo ay dry na. So kapag dry na yung kanilang balahibo or malagkit na, matigas na yung mga kanilang mga balahibo, so ibig sabihin isa po itong indikasyon na sila ay dry na or malapit na silang mag-molt. So kapag po ganon ay hindi na maganda yung quality nung kanilang similya. So ibig sabihin ay masakit na yung kanilang katawan. So kapag yan ay isinalang yun sa breeding, so walang mating na mangyayari. So mangyayari yan, ang tendency lang po nyan ay makikipaghabulan dun sa inyong broodcock. Dahil nga siyempre patuyo na sila, hindi na isa pa doon ay magiging limitado na lang yung kanilang itlog na ilalabas, either maliit na or yung tinatawag na luno, yung malambot, yung wala siyang shell. May shell man siya pero balat na lang. So ganun po yung mangyayari. And then isa pa, kapag po ganun yung manok natin ay mababa na po yung percentage ng kanilang fertility
rate. So dapat ang inahin natin kapag isasalang natin ay fresh po sila. So dapat pinaka the best niyan is yung sa akin ang advice ko po, pinaka the best dyan kapag gagamit kayo ng inahin is yung katatapos lang mag-molt. Mas maganda yan kapag po mo katatapos lang nilang mag-molt. So ibig sabihin this is the sign na sila ay fertile na. Hindi na dapat makintab at madulas yung kanilang balahibo. So yun yung sign na makikita nyo sa inyong mga breeding na maganda at quality yung kanilang ilalabas na similya. So ayun, the best quality time po kasi mga boss ay mas maganda kung fertile yung gagamitin nating breeding stock. So kapag po kasi sila ay patuyo na, so ayaw naman natin, syempre ayaw naman natin masasayang yung panahon at gastos. So ang mangyayari lang, magkakaroon tayo ng trial and error. So dapat from the start na naka-experience tayo ng error, so every time dapat binabago natin para maituwid natin yung mga nakaraang pagkakamali. So sa breeding kasi mga boss ay continuous learning. So yan yung isa sa aspeto na pinakamahirap na ginagawa ng isang nagmamanok at nagbi-breed. So dapat the best para dun sa mga alaga nating mga manok, lalo na dun sa ibinibreed natin. Siyempre yun yung gagamitin natin ilalaban, and then kapag kung tayo man ay nasa selling, so dapat ay quality yung mapoproduce natin na mga sisiw. So sa broodcock naman mga boss, so dapat same lang din. So kinakailangan ng broodcock natin ay pinaka the best yung natapos na silang mag-breed. So dapat yan ay nakapagpahinga sila ng maayos. So ang broodcock po kasi ay nakakapaglabas yan ng quality na similya. Yan po ay depende kung sa ibinibigay yung patuka. So parang panlaban lang din naman yan kapag po tayo ay nagpa-prime ng manok, so dapat bibigyan natin sila ng masarap na patuka. At syempre hindi sila makakapag-produce ng magandang similya kapag kukulang tayo sa supplement. So yung supplement na ibibigay natin sa kanila, yun yung magbibigay sa kanila ng magandang quality na similya, para na sa ganun kapag po sila ay dumating sa kanilang breeding, so ang mangyayari ay mas mataas yung percentage ng kanilang hatchability. And so ayun mga boss, naway nakapagbigay tayo ng munting tip, at sa mga sumusubaybay sa atin naway nasundan. So to recap mga boss, ay i-recap natin yung mga unang sinabi natin. So dapat ay kung paano mo madedetermine na ang manok nyo ay quality at maganda ang kanilang similya, kinakailangan sila ay hindi nag-molt, hindi dry yung kanilang balahibo. And then dapat pinaka the best dyan ay yung bago silang lugon. So dapat makintab, and then madulas yung kanilang balahibo. So yun yung indikasyon na maganda yung quality ng kanilang similya. So ganun din dapat ang selection nyo pagdating sa inyong broodcock. And then pinaka the best sa lahat ay wag nyong wawalaan ng supplement yung inyong mga binibreed. So kagaya nga nung sinabi ko, dun manggagaling yung sustansya na makukuha ng katawan ng inyong breeding stock sa supplement na ibibigay nyo sa kanila, para sila ay makapag-produce ng maganda at quality similya. So kapag ka po kasi payat ang inyong inahin,
mangyayari niyan, maliit yung ilalabas nilang itlog, and then useless lang din yon mga boss. So hindi pwede yung breed tayo ng breed. So parang investment lang yan, at parang sa pagtatanim. So habang tayo ay nagtatanim, habang tayo nag-i-invest, so in the end magkakaroon tayo ng the best at quality na aanihin. So yun lang mga boss, at naway nakapagbigay tayo ng konting tips dun sa mga boss natin. At muli shoutout po dun sa mga subscriber natin na taga Visayas, Mindanao, dun sa nag-request ng video na to. So dito na natin tatapusin ang ating munting vlog sa mga boss natin dyan. Muli mapapadaan dito sa ating munting YouTube channel. Hinihikayat ko po sana kayo na mag-subscribe, i-like nyo po at i-share, and then is nyo yung ating munting notification bell, at nang sa ganun maging updated kayo sa mga ina-upload natin na mga video. So yun lang mga boss, at good luck at happy breeding. I know